Handa ka na bang panoorin ang mga nakakakilabot na pangyayaring nakunan ng kamera? 谁？ little freaked out right now, and it's like pitch black outside, and like this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on the road. Mga kamuti, ngayon ay panibagong episode na naman ng mga kababalagaan at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga ganitong pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kaya tara. Ang YouTuber na ito ay nagpunta sa isang haunted abandoned hospital nang sa hindi nito inaasahan ay may makikita siyang figura na talagang magbibigay takot sa kanya. 那外面有东西过去，千万别吓唬我，铁子！我操！千万别吓唬我呀！啊！我操！谁？ 谁？Nakakarinig ito ng mga strange noise mula sa likod ng pintuan. At di kalaunan na isang white figure ang dumaan sa loob. Nang buksan nito ang pintuan ay wala namang tao o anuman ang nasa loob nito. So ano kaya ito mga kamuti? Totoo kaya itong multo? Ang lalaking sinuwa ay nagpalipas ng gabi sa kakahuyan ng Sand River, Oregon upang mag-camping. Habang minamaneho nito ang sasakyan ay nakakita siya ng pwesto kung saan siya pwedeng magpahinga. Nang tuluyang lumapat ang kadiliman sa paligid ay nagpahinga na nga ito sa loob ng sasakyan nang unti-unti siyang makarinig ng tunog mula sa labas. Habang maigi niya itong pinakikinggan ay dito napagtanto niyang mga yapak ito ng isang tao. Labis siyang natakot sa kadahilan ng malayo ito sa kabiasnan. Dito ay agad niyang kinuha ang GoPro camera upang i-record ang mga nangyayari. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is, and there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now, and it's like pitch black outside, and like this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on that road. Wait, he's touching my truck. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked right in there. I don't think he knows that there's anyone in here. I'm so scared right now. He's literally peeking through the door right now. Kung sino o anuman ang nasa labas ay kumakatok pa ito sa pintuan ng sasakyan. Habang ang lalaki naman ay nananatiling kalmado sa loob. Takot man ay wala siyang magawa kundi pakinggan na lamang ito. Buti na lang ay nakalak ng maayos ang bawat pintuan ng sasakyan nito. Sa kabutihang palad, ilang minuto lamang ang lumipas ay narinig nito ang sinumang kumakatok sa sasakyan na napapalis na. Nang makauwi na nga siya dito, nakita niya ang mga bakas ng kamay sa katawan ng sasakyan nito, lalo na sa bintana nito na sumubok tumingin sa loob, maging ang mga handle nito na pinipilit buksan. Handprints there.
a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. Well, looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was the result. So Kung sino man ang nasa lugar na yun ay talagang nakapagtataka, lalo na't madaling araw na at wala pang dala itong ilaw sa napakadilim na paligid. Well, ayon sa uploader nito ay wala nang update sa kung nalaman pa ba ng lalaki sa kung sino ang na-encounter niya. So ikaw Kamulti, ano sa tingin mo? Paano nangyaring may taong nakakakita sa napakadilim na paligid? May idea ka ba o mananatili na rin itong palaisipan sa atin? Ito ay mula sa investigation ng isa sa mga sikat na YouTube channel na Mindseed TV. December 13, 2019, 11:59 PM, unang gabi ng pagpunta nila sa bahay. Huh. So the church starts ringing the bell as we're walking in the front door. That's pretty creepy. Alright, you ready to do it? Yeah, I'll go first. Okay. Ramdam na nilang may kakaiba sa loob at hindi lang sila ang naroroon. All those rooms down the hallway, just dark. It was just a little bit creepy. Yeah, if you get anything on there, just let me know and I'll jump to your laptop. Oh, dude. Scared me. Nang nasa loob na nga sila ay isang figura ang nakuna ng kinetic camera na nakaupo sa piano. I'll jump to your laptop. Oh, dude. You scared me. Nothing here. I think we're clear in here. Okay. Next room. Yeah. Well, I guess we can't access this door. Yeah, definitely check the rocking chair and the small bed. Oh. If there are any spirits present here, can you give us a sign that you're here? Yeah, you can definitely tell this was like an old man's place. Or like at least an old couple, you know? Yeah. It's like all sorts of old. Muli isa na namang figura ang nakuna ng kinetic camera sa higaan na gumapang papalayo habang papalapit sila rito. Let's keep closing these doors. You close that one off into Yep. the next room. Sa patuloy na pag-iimbestiga nila ay napasok sila sa isang kwarto at dito nakita nila ang isang tuwalya na nakatakip sa isang pintuan. Had a towel underneath the crack of the door. Nang buksan nga nila ito ay sumambulat sa kanila ang masangsang na amoy na inaakala nilang nabubulok na hayop lamang. Oh, good question. Mat on the floor. To the outside. Maybe. Like they don't want stuff crawling in. Oh, this room stinks. Oh, this room smells real bad. Smell it? Dude. Oh, this room is kind of crazy. Nakita mo rin ba? Well, pati sila hindi rin nila nakita ang strange figure na nasa labas ng bintana habang nagfi-filming sila. What
have the Ovilus running. We'll run the spirit box. We'll see if any communication comes through. I don't get a good feeling here. I don't either, just because of that smell in that room. It doesn't. Like, it doesn't feel like I've smelled that smell before. Dito na nila inumpisahang gawin ang spirit box session upang tignan kung may response ba silang makukuha. Greg learn? Huh. It's not Jack. Greg learn. Greg, what did you learn? You teach Greg something. Yeah, Greg learned. Let that one go. I'm trying It's not over to, my bro. shoulder. It just, I feel like someone's looking at me from over there. Ramdam nilang tila ba may nakatitig sa kanila mula sa labas ng bintana. It's either this or this. What's it gonna be? Trying to say something. He said I'm not stupid. Did you hear that? Nakarinig na nga sila ng mga tinig na nagmumula sa spirit box at ang isa pa rito ay nagwikang, "Come, get it." Ayon pa sa kanila ay tila pa boses ito ng isang babae. Dito na mag-uumpisa ang kalbaryo nila sa loob ng bahay. Speak more clearly, whoever you are. Whoever you are. Dahil sa mga naririnig nila ay sinubukan na nga nilang magsagawa ng Ouija board session. At dito, may mangyayaring kakaiba. Kakaibang talagang magbibigay takot sa kanila. Panurin mong maigi. You can feel free to move this planchette if you would like to communicate with us. You evil. Is this Grandpa Jack? Oh, fuck. What happened? I took my hand off it. Nang makarinig sila ng tunog sa kabilang silid ay hindi inaasahang nabitawan ni Tanner ang Plan J. What happened? I took my hand off it. Ito ay isang mahalagang paalala na ang Plan J ay hindi dapat bitawan habang nagsasagawa ng Ouija board session dahil maaaring marilis mo ang entity nagpaparamdam. Take your hands off the planchette when you're in the middle of having communication. People say that that could release things out into the physical world. Sa ikalawang pagkakataon ay muli na naman narinig ang ingay sa piano at dito nga nagpasya silang itigil ang pagsasagawa ng Ouija board session at puntahan at tignan kung sino ang maaaring may kagagawan nito. Is that you playing the piano? I don't see any more of the keys pushed down. If that was you, can you do it again? Well, kung umabot ka rito ay pakihit mo na ang like. Can you give us a little sound? Dito na nga ay sinubukan nilang i-provoke ang entity yung nagpaparamdam sa kanila sa pamamagitan ng pagtunog ng piano at dito na nga magagawa nila ang isang maling pagkakamaling hindi nila susubukang gawin ulit. Is that you playing the piano? I don't see any more of the keys pushed down. If that was you, can you do it again? Come on, we're here now. We've got the cameras on you. And go ahead, make a sound. Fuck it, I'll do it. Yeah. Can you give us a little sound? Dude. Nang pinutin nga nila ang piano ay dito na nag-umpisang yumanig ang buong paligid. Dito ay hiramdam nila Tanner ang takot na hindi pa nila naramdaman sa buong buhay nila ng pag-iimbestiga ng paranormal. When the doors began to rumble, it felt like the
fucking world was ending. Like I've never felt fear like that on an investigation, and I just kind of was frozen. I can't even describe on camera how terrifying that felt. Dude. Nang bagyang humupa ang pagyanig sa loob ng bahay, dito na sila nagpasyang agad na lumabas. Ngunit rinig pa rin nila ang mga tunog na gawa ng pagyanig nito. There's no fucking way. Dahil sa napaka-agresibo ng entity nasa loob ng bahay, ay dito na umuwi ang Mindset TV at hindi na nagpasyang ipagpatuloy pa ang investigation. It wasn't just me, like it was every fucking door. I wonder. I don't know if I triggered something with taking my finger off the planchette or. Yeah, I don't know. Kinontak nila ang may-ari ng bahay at sinabing ang nagpaparamdam dito ay hindi ang lolo nito dahil maaaring isa na itong masamang entity. To us, as far as us trying to capture paranormal on camera, I don't think that would be your grandfather. Well, if you want to watch the uncut full video of this, just click the link below. Mindset TV. Ang susunod na footage natin ay nakunan sa labas ng isang morgue. Makikita ang isang puting van o ambulance na pumarada sa harap nito. Di kalaunan ay biglang nagsara ng kusa ang pintuan ng ambulansa. Pero may nakita ka ba? Isang black figure ang dumaan at pumasok sa gusali. Ayon sa iba ay multo ito ng mayapang tao na nasa loob ng ambulance o may iba kang eksplanasyon ka multi. Ang footage na ito ay mula sa Bizarre Bob at ang lalaki sa video ay binabantayan ng isang batang babae. What you doing over there? Nice. Kaya niya kinukunan ng video ang pagbabantay nito ay sa kadahilan ng may sinabing nakakatakot ang batang babae sa kanya. Panoorin mo ang mahigi. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Yeah. Like you move it or? What? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. Di umano ang nakakatakot na manika ay biglang gumagalaw pag nakikipaglaro ka rito. Pero ayon pa sa batang babae, gumagalaw lamang ito pag nakipaglaro ka ng hide and seek. Dahil sa musmus pa lamang ito ay maaaring bunga lamang ito ng malikot niyang imahinasyon. Pero hindi ito dahilan upang ma-curious ang babysitter kung totoo nga ba talaga ito. Dito na nga ay nakipaglaro siya ng hide and seek habang nire-record ng manika kung gagalaw nga ba ito. I'm 10. We're playing hide and seek.
Oh my god! Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Nagulat man sa aso ay maswerte siya dahil hindi naman talaga gumalaw ang manika. Wala mang kakaibang nangyari sa mga gabing iyon ay sa mga sumunod na minuto ay ito ang biglang mararanasan niya. Ayon sa kanya ay nang pinatulog na nito ang 5-year-old girl nang biglang ito naman ang makikita niya. Noticed the dog has been staring at the doll. Looking at it. I'm kind of freaked out right now. Ang nakapagtataka ay nakatitig ang aso sa manika at tila ba ayaw nitong lumapit sa doll. Dahil sa sinabi ng batang babae patungkol sa manika ay kinilabutan na siya. Lumipas pa ang ilang mga oras ay mas naging katakot-takot ang mga makukunan niya. Habang umiiglip ang babysitter ay nakarinig siya ng ingay mula sa living room. Dito rin sa living room huling nakitang nakaupo ang manika. Dahil sa nagising siya ay nagpasya siyang i-record ang mga pangyayari. Nang biglang ito ang makukunan niya. Yo! Nakapagtataka ang umandar ng kusang laruan sa living room at nang puntahan niya ito ay naroroon pa rin ang doll sa kinuupuan nito. Pero unti-unti itong gumalaw na tila ba gustong tumingin sa camera bago tuluyang natumba. Dito na napatunayan ng babysitter na totoo pala ang sinasabi ng bata at dahil sa mga nasaksiyan niya ay malamang sa malamang buong magdamag siyang hindi nakatulog sa takot. Ayon pa sa source natin ay wala pang update sa original uploader nito at kung ano pa ba ang sumunod na nangyari. Magpagayon pa man ay naniniwala ka bang real paranormal events ang na-record ng babysitter o may logical explanation ka sa mga nangyari? Ready ka namang panoorin ng Extreme Demonic Encounter? Come through here to see what the fuck was that. What the fuck was that? Oh, what the fuck is that shit doing? Oh, what the fuck? Run, run! What the fuck was that? What the? Si Luis at ang anak nitong si Leonardo ay nag-explore sa isang abandoned complex. Ito ay requested ng mga viewers nila na muling bumalik sa Devil's Mansion. Pero nang nasa lugar na sila ay hindi sila makapasok dahil nakalak na ang bawat pintuan ng bahay. Kaya naman nanatili na lamang sila sa labas nito. No me gusta para nada cómo se escucha. Perrito.
Ay, ahí está. Oye. Vente para allá, Leo. Bigla silang nakarinig na nakapangingilabot na tunog mula sa loob. Kaya naman sinilip nila ito nang biglang isang figura ng babae ang sumilip din sa kanila. At sa pagpapatuloy nga nila sa lugar, ito naman ang marirecord nila. Eso fue un animal, ¿no, Leo? Sí, papá. Ay, hijo. Muli nilang nakita ang imahe na naglakad mula sa loob ng gusali. Dito na magiging katakot-takot ang susunod pang mangyayari. No inventes. Leo. Ahí hay alguien. Leo. So no, sa palagay mo kamulti ang na-capture nila sa Devil's Mansion? Totoo kaya ito o ibang tao ito na pumasok na lang din sa bahay? O marahil ay hoax lamang? Ano sa palagay mo? Ang video namang ito ay nagpapakita ng isang unggoy at batang hawak-hawak nito. Tila ba normal lamang ito pero maririnig ang bata sa pag-iyak. Nagsaboy ng pagkain ng isang babae upang may baling ang atensyon nito. Pero hindi pa rin umalis ang unggoy at nang subukang kunin ng bata ay nagalit ang unggoy at umatake pa. Well, sa hindi pa nakakaalam, may sagradong hayop ang unggoy sa mga Indiano at sa katunayan ay isa ito sa kanilang Diyos-Diyosan. Nagkakagulo na sila sa kung paano nila ito kukunin dahil napaka-agresibo na ng unggoy. Nang malingat ito ay isang lalaki sa gilid ang agad na hinatak ang bata na siya namang labis na ikinagalit ng unggoy. Now, I wonder kung sa Pilipino ito mangyari. Ano gagawin mo, kamulti? Muli ito ngayon natin si Dennis mula sa YouTube channel na Dark Ghost Paranormal.
Sa episode na ito ay nag-imbestiga siya sa isang extremely demonic house. Ayon sa kanya ay simula nang mamatay ang may-ari ng bahay ay nakakarinig na ang mga taong bumibisita sa bahay ng mga nakapangingilabot na ungol, sigaw at mga kalampag at kung minsan ay paggalaw na ng mga gamit. Kaya naman dito ay aalamin niya kung ang naninirahan na nga ba dito ay multo ng may-ari o isang demonyo o ibang entity. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Di nga nagtagal ay nagparamdam ang entity sa kanya matapos niya itong tanungin kung nasa paligid ba ito. Nagbukas sara ang cabinet na nakunan ng camera 4 sa kabilang kwarto. Marami itong pinuntahan ni Dennis upang tignan kung sino o ano ang maaaring magpagalaw nito nang biglang ito ang mga sumunod na nangyari. Habang papalapit siya sa aparador ay patuloy pa rin ito sa pagbubukas-sara. Makikita sa footage na nakukunan ng camera 4 na walang ano o sino man ang nasa loob ng aparador na siyang maaaring magpagalaw nito. Takot man at nangangamba ay nagpa siya pa rin ipagpatuloy ni Dennis sa paglapit sa aparador nang biglang may naramdaman ito mula sa likod. Pagmasdan mong mahigi. Di nga nagtagal na nagparamdam sa kanya ang entity matapos niya itong tanungin kung nasa paligid ba ito. Кто ты? Ты можешь мне ответить, кто ты? Кто ты? Ответь мне, кто ты? Ответь мне, кто ты? Nakakarinig na si Dennis ng mga kalabog sa palibot ng bahay. Кто ты?
Sa patuloy na pagtatanong ni Dennis ay sumagot na nga ito ng let's play o maglaro tayo. Походу, друзья, здесь демон. Dito ay napagtanto na nga ni Dennis na isang demonyo ang nasa bahay. Sinunod nga ni Dennis ang utos ng entity na patayin ang ilaw at naglakad na nga siya sa palibot ng bahay gamit lamang ang night vision camera. Что-то упало. Походу камера. Biglang nahulog ang camera 4 sa kabilang silid. Друзья, меня сейчас реально что-то толкнуло. Biglang may tumulak kay Dennis at dito na nga muling mag-uumpisa ang kalbaryo niya sa loob ng bahay. Yumayanig ang aparador na tila pa may malakas na entity nagpapagalaw nito at di pa nga dito nagtatapos dahil ang paligid ni Dennis ay mas magiging katakot-takot. Hindi naman nagtagal ay humupa rin ito, pero yun ang inaakala ni Dennis dahil muli ay ito ang mangyayari. Dahil sa patuloy na pagiging agresibo na nga ng entity sa loob ng bahay, ay nagpasya na nga si Dennis na muling paandarin ng ilaw at tanungin ito gamit ang spirit box. Ответь, кто ты? Ты демон?
Biglang nagring ang phone na nakalagay sa lamesa. Nakapagtataka ito dahil kung makikita ay walang saksakan ang phone. So paano ito nagre-ring ng kusa? Marahan na nga itong inilagay ni Dennis sa tenga niya upang pakinggan. Nang muli itong may lapag ni Dennis ay dito na nagumpisang yumanig ang buong paligid. Nabatras na nga si Dennis sa labis na kaba na baka kung ano pa ang sumunod pang gawin sa kanya ng demonyong ito. Sa paghawi ni Dennis ng kurtina ay makikita ang mga matang umiilaw na nakatitig sa kanya mula sa madilim na silid. Well, kung gusto mong panoorin ang full video nito ay puntahan mo lang ang YouTube channel na Dark Ghost Paranormal. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulog ang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang grupong ito ay nag-investigate sa isang haunted place upang makunan ang sinasabing mangkukulam na nagpapakita sa lugar. Di umano ay makikita ito tuwing madaling araw, 3:00. Well, panoorin mo ang maigi. So we're in the middle desert right now. It's like 3 a.m. They say that around here, like the witch pier somewhere here. We be hearing some noises right in the back, but I don't know. What the We stay quiet. You can hear some noises right now. Oh shit! Watch. Fuck. What the fuck is that, man? What the fuck? What the fuck was that? Hold on. Don't get too close. Sa pag-uusisa nga nila ay nakarinig na nga sila ng growling sa paligid. Get too close. What the fuck?
see. Let's come through here. Let's see. What the fuck was that? What the fuck was that? Oh, what the fuck is that shit doing? Oh, what the fuck? Run, run. What the fuck was that? What the fuck was that shit? Gamit ang kamera nila habang naglalakad ay laking gulat nila nang makita na nga nila ang isang pikurang may mahabang buhok na siyang nakatayo sa dilim. Pero maraming skeptic ang hindi naniniwala nito. Pinamagatan din nila itong a genuine footage of a mysterious encounter in the desert. Pero ikaw, Kamulti, naniniwala ka bang real footage ito? O gawa-gawa lamang din? Ikaw na ang humusga. What the fuck was that? Oh, what the fuck is that shit doing? Oh, what the fuck? Run, run. What the fuck was that? What the fuck was that shit? Ang video ito ay nagpapakita ng isang security guard na naglilibot sa isang paaralan upang i-check kung may nakapasok ba sa paligid nito. Pero mukhang iba ang makikita niya. Watch closely. Aku tak faham tu pintu yang tanah tu lalu nak buka. Masuk hari ni beberapa kali pintu yang terbuka ya. Jam sekarang aku 3.4 pagi. Apa yang jadi hari ni aku akan cari apa benda yang tempat pintu buka untuk malam ni. Kita tutup pintu dulu. Kalau terbuka balik, kita naik atas dan cek sekali lagi. Sa pagpapatuloy ng pag-i-infection nito sa bawat paligid ng paaralan ay nakarinig siya ng ingay sa ikalawang palapag. Kaya naman muli siyang bumalik rito at dito na nga ay marirecord niya ang pangyayaring hindi niya inaasahan. Pagmasdan mong maigi. Yang itulah aku baru tutup tak sampai berapa minit. Terbuka dari pintu ni. Tengok apa yang ada di dalam. Sial tu. Baru tak baru sampai berapa minit. Terbuka balik. Oi, siapa dalam oi? Kosong. Kosongnya. Nakita mo ba? Nang buksan nito ang pintuan mula sa CR ay isang ulo ang nakuna nito sa itaas. Tila ba napakatangkad nito dahil lumagpas ito sa pintuan. Dito na siya nagtatatakbo ng mabilis makalayo lamang sa CR. Naniniwala ang iba na ito ay totoo dahil sa makatotohanang reaksyon ng lalaki. So ikaw, Kamulti, multo kaya ito ng paaralan o tao lamang din? Ano sa palagay mo? To je vlastně jiný přístroj. Kamo! Říkáme, už do prdele. Se... Are you messing with me? Is that you?
Ang matandang ito Ang bidyong ito ay magbibigay sa iyo ng babala na dapat kang magdalawang isip pag gusto mong lumabas pag masama ang panahon. Ang lalaking ito ay naglalakad sa ilalim ng ulan nang sa hindi inaasahan ay ito ang mangyayari. Sa hindi nito inaasahan na isang kidlat ang tumama sa mismong dinaraanan niya. Napakabilis lamang ng mga pangyayari at hindi na ito nakapag-react pa. Sa kabutiang palad ay hindi naman dumirekta sa kanya ang kidlat, pero ilang pulgada lamang ito sa kanya. Ayon sa report ay hindi naman nagtamo ng sugat o injury ang lalaki. Ngayon, naniniwala ka na ba sa kasabihang kung araw mo na ay araw mo na? I guess wala pa siya sa listahan. Ang dalawang magkaibigan na ito ay nag-explore sa isang abandoned laboratory. Ang laboratorio ay may madilim na kasaysayan dahil ang mga trabahante nito ay nag-experiment ng mga delikadong kemikal na talaga namang napaka-hazardous. Ayon pa sa mga lokal na taong malapit sa abandoned laboratory ay nakakarinig sila ng mga sigaw at mga nakakapangilabot na tunog na nagmumula sa loob. Sinasabing isa sa trabahante nito ang nasawi dahil sa maling pag-experiment. Ngayon ay pasado alas 4 ng madaling araw nang ang magkaibigan ay nakadiskubre ng isang kwarto na may bed frame. Dito na nga ay ginamit nila ang REM pod nang biglang ito ang mangyayari. Kámo, čekuj, ta postel vibruje, kde byl. Je to vidět? Ona se hejbe, kámo. Kámo, ten přístroj se úplně zbláznil, vole. A ono, kámo, vibruje rošt s tím přístrojem. Yes. Kámo, děláš Kámo, si ta prdel. postel se hejbla. Ty tam vzadu. Ty píčo. To bylo mé rovně, že jo? Kámo, ona šla ke mně, vole. Kámo. Kamo. Ty král, OK, děkujem za znamení. Takže víme, že jsi tady s náma. Máme odejít z této místnosti pryč a nechat ti tvůj klid? To ano, zkus se nám znovu projevit. Ty král, to si děláš prdel. OK, děkujeme za znamení. My tedy tuto místnost opustíme. Necháme tě tady v klidu, nebudeme se ptát na další dotazy. Nevíme, kámo, co se tomu dotyčnému stalo, proč je tady. A jdeme odsaď o prdele. Ty pito! Kámo, to si děláš. Ty pito! Kámo, to si děláš. Ty pito! Kámo, to si děláš prdel, vole. Kámo. To šlo po mně, kde byl, kámo. Ty krávo, kámo, sedu na to. Sedu na to. Habang tumutunog ang REM pod, gumalaw na nga ang bed palapit kay Danny. Dahil dito ay agad na nga silang lumabas sa kwarto sa kilapot. A jdeme odsaď o prdele. Ty pito! Kámo, to si děláš prdel, vole. Kámo. To šlo po mně, kde byl, kámo. Nang muli silang magkalakas ng loob, nagpunta sila sa isang silid kung saan di umano'y sinasagawa ang pag-eksperimento. Upang magkaroon ng kasagutan sa pag-iimbestiga nila ay nagtanong si Danny. Pero makalipas ang 20 minuto ng pag-iimbestiga ay walang nangyari. Until sa bigla nang nag-iba ang paligid. Jsi tu s námi, je tady nějaká duše, která by se chtěla projevit na nějakým z těch přístrojů. Jsme tady jenom kvůli vám, abyste nám ukázali, že tu jste a pak se samozřejmě zeptáme na nějaké otázky. Proč tu jste? Ale jako upřímně nevím, přijeme, že už tady asi 15-20 minut. Přístroje, zatím nic. Trošku jsme to tady přeorganizovali, tady byla lepší energie, ale... Viděl jsi to? Co? Čum? Neřekli si hejbe, kde byl. Kámo. Je to vidět na tom videu, nebo ne? Ne. Vidí. Kámo, asi jo. Já nevím, kámo. A čum? Já, jakoby, i když to jako se zkusíme jako ustabilizovat, se to jakoby trošičku jakoby hejbe, víš? Všem se z toho? Vidíš? Jako ale vítr tady, kámo.
Kámo. To byla ta židle teď? Jo, hej, viděli jste to lidi? Kámo, co si to dopíš s náma, vole. Projez se nám, jestli si tady, dotkni se těch přístrojů, zkus něco s něčím pohnout, něco posunout. Kámo, ta židle zase, vole. Kámo. Hej, já bych si s tím dal... Kámo, já bych šel do toho radši dál, vole, já víš taky, co. vole. Kámo, čekuj. Já jste vidět lidi, a ta židle se fucking klá, kde byl. Jde to vidět, kámo. Kámo, ven tu kameru a natoč to zblízka. Já to přiblížím, kámo. Nebo vidět, že fakt nikdo nic s ničím neděláme. Kámo, to je nějaký, vole, nějaký loophole, nebo... Já nechápu, jak si to může takhle hrát. Kámo, vy jste divník syně, že jste tady hnuli věci, ale ty přístroje nic, vole. Sa kalagitnaan ng pag-iimbestiga nila ay biglang gumalaw ang cable na nakasabit at di na nga nagtagal ay ang upuan naman ang siyang gumalaw. Pero ang mas nakakatakot ay ang strange image ng isang translucent woman na nakasuot ng puting dress ang dumaan sa hallway. Hindi ito napansin ng dalawa sa mga oras na yon. Magpagayon pa man ay nagpatuloy pa rin sila at nagpunta naman sa isang silid. Nang nasa incubator room na sila ay dito na rin naganap ang pagtutorture di umano sa isang lalaki hanggang sa mamatay ito. And eventually, this happened. Mě přivázali, lynčovali jako svině tamhle v tom zadním inkubátoru, ho prostě normálně zavřeli, jo. Kámo, to je možná ta duše, protože když jsem o tom zrovna mluvil, jakože ho zavřeli, tak se nám to projevilo jakože asi ano. Ty vole. Kámo, ty dveře toho inkubátoru, jak kde byl? Nevíte to? Co si děláš, prdel? Kámo, ten přístroj furt jede ten rempot. Co si děláš, prdel? Kámo, co se to tady děje, ty vole? Co bylo? Kámo, nevím, mně přijde, vole, že ten rempot jakoby furt zvyšoval teplotu. Vzadu mi přijde, že se hejbe, kámo, to lano, vole. Vlastně mi to zdá. Kámo, se taky... Já nevím, možná už mám, kámo, fakt halucinace. Fakt, kámo, se hejbe asi, ale... Myslíš? Kámo. Kámo. Ty dveře, kámo. Počkej, vole. Kámo, to si děláš pryč odsaď. Kámo. Já zkusím, vole, z toho equipu ještě vyndat jeden vlastně jiný přístroj. Kámo! Hej, kámo, já už jdu do prdele. Ta židle se pohla teď, viděl jsi to? Jo, viděl jsem to, kámo. Ty hej, já už jdu do prdele. Kámo, serem na to. A ty dveře ještě, kámo. kámo. Ten přístroj, vole. Kámo. Hej. Kámo, jdeme do prdele, odsaď do pít, vole! Kámo, vole. To si děláš prdel, kámo, se nám ještě v životě nepodařilo zachytit tohle. Dahil sa nagiging out of control na nga ang pangyayari sa paligid ay nagpasya na nga silang itigil ang investigation. So totoo kayang nakakapture sila ng real paranormal events? Ito nga kaya ang multo ng namatay sa laboratorio o malamang sa malamang ay well-prepared hoax lamang. Ano sa tingin mo, Kamulti? Si Jason, Vicky at Kyle ay nagpunta sa isang haunted place ng Y-Color. Di umano ang lugar ay may malagim na kasaysayan. Ang mga tao rito ay nakakakita ng misteryosong multo ng babae na pinangalanan nilang Lady in Black. Ayon sa mga testimonya nito ay tititigan ka lamang nito at biglang mawawala. Naglalaho ito ng parang mula sa hangin. Kaya naman ang channel na ito ay nagpunta upang subukan itong alamin kung totoo ba o hindi. That was good. What was that? Oh, I couldn't make that out what it was. I think that was actually saying something. That wasn't a groan like the rest, that was actually speaking. Have you got the EVPs recorded? EVPs on, yeah. Grandad. Grandad. Is this your granddad? I'm not seen it.
I know the north is a barrel. Are you one of our grandfathers? Flipping heck. Bloody hell. Reg, is that you? Someone else's grandfather, because it's not mine. Joe? Wow. Harry? Oh. Hull. Again. Was he from Hull? I don't think either of them were. Well, habang sinusubukan na nga nilang makipag-communicate, ay nakakuha naman sila ng kasagutan. Eventually, matapos silang mag-imbestiga, ay umuwi na nga sila. Makalipas pa ang ilang buwan ng pag-iimbestiga nila kasama ang ibang crew, ay ito naman ang nakunan nila. Sa maikling clip na ito, makikita ang isang dark silhouette ng babae na dumaan sa likod ni Jason. So ito nga kaya ang sinasabing Lady in Black na siyang nagpapakita sa lugar at tuluyan na nga rin nagpakita sa kanila. Ano sa tingin mo, Kamuldi? Ang huling video natin ay mula sa sikat na YouTube channel na Franco TV. Sa episode na ito ay bumisita si Franco sa isang napaka-haunted na lugar, ang Malvin Man. Ito ay unang ginawa bilang hotel at sa paglipas ng panahon ay naging iba't iba ang purpose nito. Mula sa pagiging hotel hanggang sa maging nursing home at care facility para sa mga taong may problema sa pag-iisip. Ang Malvin Man ay talagang nakilala dahil sa paranormal activity na nagaganap rito. Iba't ibang investigator ang nakaka-experience ng paranormal activity sa loob ng Malvin Manor. Mula sa mga boses, footstep, at mga kalabog, shadowy figure, at aparisyon ang siyang makikita sa loob ng gusali. Kaya naman nagpa siyang sumubok na mag-imbestiga si Franco sa abandoned haunted manor. At mukhang hindi nga lang siya nag-iisa rito. Panoorin mong maigi. I'm gonna use the K2 because this thing goes off like crazy here. And I want to see if it will do the same thing. Now, is that a creeper? That's a creeper. I think I remember in this room there was a doll that used to be laying on the bed. Maybe a patient was here and... Listen. That f***ing toy. There's nothing in this room either. Look at this. And that toy keeps going off. So I'm gonna take the toy with me, and I want to see if this thing goes off. Can you move the ball or pick it up? All I want to do... Holy shit. Are you messing with me? Is that you? No thanks. No thanks. You don't want to play with me. That's fine. Dead. You're dead? It sounded like it said, no thanks, I'm dead. Habang sinusuyod ni Franco ang loob ng gusali ay umandar ng kusa ang isang laruan. Pinulot ito ni Franco at dinala ang laruan habang patuloy na nag-iimbestiga sa paligid. Ngayon ay tinapon ni Franco ang laruan sa hallway upang subukang makipag-communicate sa nilalang na nasa paligid niya. Habang papalapit si Franco sa laruan upang pulutin ito ay isang boses ang narinig niya sa likod. Ngunit nang humarap siya ay wala namang tao o sino man ang nasa paligid niya. Tinanong ito ni Franco kung gusto ba nitong makipaglaro, ngunit sumagot lamang ito ng, "No thanks, I'm dead."
Dito na mas magiging creepy ang mga sumunod pang mangyayari. At this point now, I'm going to make my way to the second floor. I've been down here for a couple of hours now, and I want to see what's going to happen on the second floor, so I brought some toys with me. This is the creepy floor. I hate this floor. This is where you pretty much hear a lot of the footsteps walking down as you're just kind of like in a room or something. This is where a lot of that tends to happen. I just now put the toy there. That has went on a couple of times, and I think it went on in one of my last videos as well. I want to see if it does the same thing this one. I'm gonna close the door, and I do have this ball here that I'm gonna use for instigating. Hello? Could you tell me your name? Who am I speaking with? I know you're here with me in the room. Just talk to me and tell me your name. Anna. Who's Anna? The door just opened. Hello? The door opened and it looked like it just closed. And the door just went on the inside. Sa pagtatanong nga ni Franco sa pangalan ng entity na nasa paligid, ay sumagot ito ng Ana. Anna. Who's Anna? Dito na nga tuluyang nagbukas ng kusa ang pintuan at ang laruang inilagay ni Franco ay umandar ng kusa. The door just opened. Hello? Magpagayon pa man ay nagpatuloy pa rin si Franco sa pag-iimbestiga nang ito ang sumunod pang mga nangyari. Do you want me to leave? Josh? 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 What was that? Habang patuloy ngang nag-explore si Franco ay isang mga yapak ang narinig nito sa hallway. Josh? Josh? Agad itong pinuntahan at hinanap ni Franco pero wala naman siyang makitang ano o sino man ang nasa hallway.
Sa kabilang dako naman ay na-record ng kamera ang muling paggalaw ng laruan hanggang sa tuluyan na nga itong mahulog sa sahig. Marami sa manonood ni Franco ang talaga namang nangilabot sa mga nasaksiyan. Sinasabi nilang ang mga yapak na narinig nito ay maaaring mga yapak ng espiritu ng bata sa lugar. Pero ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo ang mga kaganapang nakunan ni Franco? Naniniwala ka bang may mga entity hindi talaga natin nakikita? What do I do? What do I do, bro? I can't stay in this f***ing house anymore. I can't. Holy shit. Yo. Oh, no. Sa mundong ito ay may mga pangyayaring hindi natin may paliwanag. Well, ang video ito ay nagbibigay ng palaisipan at iba't ibang espekulasyon sa kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ito ay na-upload ng isang user na makunan nito ang isang insidente. Panurin mong mahigi at sabihin kung ano sa tingin mo. Whoa. Ayon sa uploader nito ay dalawa sa anak nito ang nagpunta sa isang basketball game at nang nasa bahay na ang mga ito kasama ang kaibigan nila ay may nakunan nito. Habang nakahiga ang isa sa sopa, isang kaganapan ang nakunan ng uploader nang biglang bumaliktad ang sapatos na tila ba ginalaw ng hindi makitang nilalang. Whoa. Walang makapagsabi kung trick lamang ito. Isa pa sa mga comment ay nagwikang ang paggalaw ng sapatos ay maaaring may kinalaman sa isang physics lamang. Whoa. Well, kung mapapansin mo ay nakatitig din ang aso sa sapatos na tila ba may nakikita ito. Whoa. Magpagayon pa man ay panurin mong maigi at baka may teorya ka sa kung ano ang nakunan ng uploader. Whoa. Ang pangyayari naman ito ay na-upload sa TikTok. Na-record ito habang ang mga lalaking ito ay nagka-camping sa kabundukan. That was a child screaming. Like a or something. That was a Sa kasiyahan nila ay isang malakas na sigaw ang naririnig nila mula sa kadiliman ng paligid. Kaya naman kinuha nila ang camera upang may record ito. Panurin mong maigi. That was a child screaming. Like a or something. That was a female screaming, Phil. Please. No. Oh my God, Phil, it sounds like someone's being fucking raped. That's that funny person, man. It's personally fucking. Phil, that sounds like some scary movie shit. Dude, I had the biggest fucking revolver ever, dude. I'll do it first. That's probably. Dude, we're in the middle of nowhere. Dude, that sounds like some haunted ass shit, dude. What happened to the other steel target? There's two. There's one right there on the ground. On the ground. What the fuck is what? That right there. What the is that? Dude, that's that. No. Please tell me you guys are fucking with me. Oh! No!
Dahil sa malayo sila sa sibilisasyon ay labis na nagtaka ang tatlong magkakaibigan sa naririnig nila. Nagmumula ang malakas na sigaw sa masukal at napakadilim na kakahuyan. Habang hinahanap nila ang pinagmumulan nito ay nadako sila sa isang lugar kung saan isang krus ang nakasabit sa isang sanga. At dito na nga nagsitakbuhan sila nang muli nilang marinig ang nakapangingilabot na sigaw. Oh, no. Kaya naman agad nilang nilisan ang lugar at nang makauwi na nga sila ay binigay nila ang footage sa isang kaibigan upang tignan at may enhance ito. Dito na nga makikita nila ang maaaring may gawa ng naririnig nila. What's up everyone? This is part 3. Sorry it took so long. I sent that video to one of my good friends and he brightened up the exposure and slowed it down and then he sent it back to me. And I'm a little baffled about what I just saw. Originally I thought it was a barn owl or a mountain lion, as well as everyone else is saying in the comments. But now that I'm seeing this video that he slowed down and bumped up the exposure, at I'm hindi freaking isang out. tao. Take Ngayon ay right naging now. isa itong palaysipan sa kung sino o ano nga ba ito. So ano nga kaya talaga ang nakuna nila sa kakahuyan na malayo sa bayan? May idea ka ba, Kamulti? Nang ma-enhance na nga nila ang footage ay isang imahe ng humanoid creature ang nasa likod ng isang puno. Dito malinaw na hindi lang ito basta mountain lion lamang o tao na gusto silang i-prank. Lalo na ang itsura ng imahe ay tila ba kakaiba. Please tell me you don't fuck with me. Oh, no. Yeah, for Stan. Sa unang tingin ay ordinaryo lamang ang makikita habang naglalaro ng drums ang binatang ito na kinukunan naman ng babaeng kasama niya. We love you. We'll see you soon. Pero kung pagmamasdan mo itong maigi, baka kinabutan ka sa footage. Michelle's getting like really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. Nakita mo ba? Titigan mong maigi ang background. Nakita mo na ba? Mula sa gilid ng pintuan ay isang multo ang makikitang nakatayo na nakasuot ng puti. Competition when you get back. We love you. We'll see you soon. Magpagayon pa man ay nang muling maigawi ang kamera sa kinatatayo nito ay wala na ang ghostly figure. Iba't ibang komento ang inani nito na di umano ay isa lamang itong tao na kasama nila sa bahay. May naniniwala rin na isa itong totoong multo lalo na't mapapansin ang maputla nitong muka at bagyang paglutang sa ere. So ano sa palagay mo ang misteryosong imahe? Multo kaya ito o ibang entity? Really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. Ang video ito ay talagang creepy lalo na't ganito ang makikita mo sa daan. Isang matanda ang nakaupo sa ilalim ng puno at nakatingin sa lalaki. Purong puti ang buhok nito at nanlilisik ang mga mata. Dinuro nito ang lalaki at sa takot ay tumakbo ito, mabilis na makalayo lamang sa matanda. Out of nowhere muli na naman itong nakita sa loob ng bahay habang naka-smile pa sa kanya.
Namumula ang mga mata nito at makikita ang mga dugong nasa paligid ng labi nito. Sa kasamang palad ay hindi ko mahanap ang original uploader nito at kung alam nyo ay pakishare naman. Well, kung sa atin pa ay matatawag nga naman talaga itong aswang. Ang lalaking ito mula sa TikTok ay nakakaranas ng mga paranormal activity sa loob ng bahay nila. Pagpatay sindi ng ilaw at paggalaw ng mga gamit ng kusa ang bigla na lamang nangyayari. Di umano ay nagsimula ito nang magsagawa siya ng Ouija board session na hindi niya natapos. Dito tila ba isang presensya ang napalabas niya na siyang gumagala na ngayon sa loob ng bahay nila. Dahil sa nagiging extreme na mga pangyayari ay nagpasya siyang i-record ang mga ito. Crazy. I'm not crazy, the dogs heard it too. I'm sitting here watching games and I heard what sounded like this stove open and close. I'm not even around, bro. That shit 1000, I know what it sounds like when the stove opens and closes. What the Yo! What the is going on here? Yo! Bro, I'm home all the alone. Yo, this, bro. Holy shit. Bro. What do I do? What do I do, bro? I can't stay in this house anymore. I can't. Holy Habang nanonood siya ng game ay narinig nito ang oven na nagbubukas-sara at sa takot nga ay nirecord niya ito. At unti-unti ay bigla namang nagbukas ang aparador at nagsimulugan ang mga botilyang nasa loob nito. Hindi na nito kinaya ang nangyayari kaya agad siyang lumayo, ngunit tila ba pinaglalaruan siya ng entity dahil muli na naman siya nakarinig ng mga kalabog sa itaas. So ikaw kamulti, maglalaro ka pa rin ba ng Ouija board sa loob ng bahay nyo? What do I do? What do I do, bro? I can't stay in this house anymore. I can't. Holy Yo. Ang footage namang ito ay umani rin ng iba't ibang teorya at spekulasyon sa kung totoo nga ba talaga ito. Ayon sa ibang tao ay gawa-gawa lamang ito pero may naniniwalang totoo itong footage ng UFO o isang unidentified object na bumagsak sa kalupaan ng Russia at hindi inaasahang nailabas sa media. Makikita sa footage ang mga sundalong nakasakay sa truck habang nagtatravel sa nagyayelong paligid. Dito na makikita ang iba sa mga ito na nakabantay at isang lalaking nag-i-examine ito upang matukoy kung isa nga ba talaga itong UFO. Napaka-misteryoso ng video ito at hindi natin ma-identify kung ano ang sinasabi nila dahil sa wala itong audio maliban sa narrator nito. Magpagayon pa man, ay mananatili na lamang din itong palaisipan. Pero ikaw, may nakita ka na rin bang UFO? Naniniwala ka nga ba talagang may mga alien?
Aswang sa North America na nakunan ng trail cam. Aswang na lumitaw sa ilalim ng kama. Mga kababalaghan na talaga namang hindi mo gugustuhin makita. Ito ay mula sa isang Reddit user na Fated47 kung saan nakakarinig siya ng mga kalabog sa paligid ng bahay niya. Kaya naman upang mahuli at malaman kung sino ang may kagagawa nito ay kinuha nito ang cellphone upang i-record ang mga pangyayari. Ayon pa sa description ng video ay tila ba may isang bagay na humahalikit ng dingding at sahig. Pakinggan mong mahigi. Habang nagiging intense ang kaganapan na ito naman ang biglang nakunan ng kamera. Biglang napakalakas na tunog ang gumulat naman sa kanya mula sa kusina. Ang mga mysterious noise sa pader at biglaang bagay na malakas na tumilapon sa kusina ay talagang nagbigay ng iba't ibang katanungan sa mga viewers kung ano ang mga gumagalaw na ito sa pader at sino naman ang nasa kusina. So isa kaya itong paranormal activity o may logical na explanation patungkol dito kamulti? Ano sa tingin mo? Well, i-remind na rin kita, paki-like ang video para lumawak pa ang video natin. Ang video namang ito ay mula sa TikTok kung saan ang lalaki ay aksidenteng nakuna ng isang paranormal activity. Ayon sa video, ang lalaking si Finn ay nag-explore sa isang abandoned facility o kilala sa tawag na urgent care na dati nitong pinagtatrabahuan. Dahil sa sarado na sa mga tao ang urgent care ay alam ni Finn na siya lamang ang tao sa loob. Alright, I'm working in a old urgent care that just got shut down. It got shut down before the freeze here in Texas. I'm not sure why it closed down, but it's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. This bathroom, creepy hallway. Real spooky place. Another bathroom. This is a second two-story building. This used to be the elevator shaft right here. I guess we're taking the stairs. I guess meditation class used to be upstairs. Had to put your shoes in this little cubby. After some further investigation, there's no one else in this building. I fucking heard someone go down those stairs though. So, I guess this was the meditation room. There's a lot of natural lighting in here. Probably don't need the flashlight right now. Here's the top of the elevator shaft. You can't fucking see anything down there. So here's the meditation room. Kind of looks like the fucking back rooms. It looks very culty. There's a stage up here. It looks like a couple of altars next to them. Creepy. Okay, now I'm getting the fuck out of here. That was it. Dahil sa siya lamang ang nasa loob, ay laking gulat niya at takot nang isang mabilis na mga yapak ang bababa sa hagdanan patungo sa kanya. At kasunod naman ito ang malakas na kalabog
Nang makarating na si Finn sa meditation room ay dito na nga napagpasyahan niyang lisanin ang abandoned urgent care. So naka-experience kaya si Finn ng real paranormal activity o may iba kang explanation sa mga naranasan niya kamuti? Ang misteryosong footage naman ito ay nagpapakita ng mga kabataang naglalaro sa isang maliit na kwarto. Isa sa kanila ang kinukunan nito habang sinisipa nila ang soccer ball at pinananatili sa ere. Sa unang tingin ay normal lamang ang lahat, pero isang pangyayari ang tuluyang babasag ng kasiyahan nila at mapapalitan ng sobrang takot. Labis na gulat at kilabot ang naramdaman ng mga kabataang ito nang out of nowhere ay isang maliit at maitim na figura ang lumitaw. Napakaliit lamang nito at tila ba nakasuot ng itim na balabal. Mabilis na nagpulasan ang mga ito at nagkanya-kanya ng talon. Ang nakakatakot pa rito ay ang biglaan nitong paglitaw at ayon pa sa footage ay walang ibang daanan maliban sa hallway na nasa gilid. So saan kaya nagmula ang figurang ito? Dahil sa wala tayong ideya sa original uploader nito ay mananatili na lamang itong palaisipan sa kung ano ang nilalang. Short clip lamang ito pero masasabi kong talagang kikilabutan ka sa mapapanood mo. Ang footage ay nagpapakita ng maliit na batang babaeng naglalaro sa ilalim ng kama. At nang papalabas na ito sa ilalim ay isang nakapangingilabot na pangyayari ang marirecord nila. Nang pagapang ng maliit na batang babae ay sumunod ang mga kamay na humawak sa kama at dito na nga lumitaw ang nakapangingilabot na mukha sa ilalim ng kama. Umiilaw pa ang mga mata nito. Gaya ng ibang video ay maikli lamang ito at wala itong sapat na description. Ano sa palagay mo? Multo kaya ito? Aswang? O tao lamang din? Nasa iyo ang muling pasya, kamulti. Ito ay na-record naman ng isang home security camera. Ang pangyayaring ito ay nakunan sa isang bakuran na talaga namang magpapanganga sa bibig mo sa kung totoo nga ba talaga ito. Well, panurin mong maigi upang makita mo. A translucent figure, seemingly a person, can be seen walking through the woods. Ayon pa sa lalaki ay, my mom just sent this to me from her security camera. This is just about the best footage I've ever seen. My brother is just there and never heard or saw anyone, no nearby neighbors that would be walking on her property like that either. Ang kakaibang footage na ito ay talaga namang kumalat sa internet at nagbigay ng iba't ibang espekulasyon. Ayon pa sa isang viewers, ay dapat subukan nitong hukayin ang mismong area kung saan nakita ang aparisyon na yumuko at tuluyang naglaho, na maaaring magbigay ng kasagutan at ebidensya sa pangyayaring ito. Magpagayon pa man ay nag-reply ito ng I don't want to be a part of it. Nangangahulugang ayaw na nitong maghukay pa sa lugar kung saan yumuko at tuluyang naglaho ang aparisyon. May mga nagsasabing totoong aparisyon ng multo ang nakunan. Ang iba naman ay skeptic at nagsasabing optical illusion lamang ito.
Magpagayon pa man ay talagang malaking katanungan ito sa kung ano ba talaga ang imaheng na-record sa kakahuyan. Ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo? May explanation ka ba? We're happy to hear that from you, Kamulti. Let's break down this footage. Ang isa namang ito ay nakuna ng isang trail cam footage. Nagdulot ito ng kilabot sa mga viewers na nakapanood nito. Magpagayon pa man ay gaya ng ibang video ay hindi natin malaman kung sino ang original uploader nito. Well, pinaniniwala ang nakapture ito sa kabundukan o baryo ng Northern United States na nagbigay ng katanungan sa kababalaghang bumabalot rito. Ang makapanindig balahibong footage na ito ay nagpapakita ng disfigured creature. Dito na kumalat ang mga sabi-sabing maaaring ito ang patunay sa nilalang na dogman o werewolf. May mga skeptic rin na nagsasabing isa itong oso o aso na maaaring inflicted with some sort of infection. Well, dahil nga sa folklore ng Amerika patungkol sa dogman na dekada ng pinaniniwalaan sa lugar at ang mga nagsasabi ng kani-kanilang encounter sa sinasabing dogman ay naniniwala ang iba na totoo ito. Maaari din namang isa itong ibang breed ng hayop. Well, hindi talaga mayalis ang imahinasyon sa malikot nating isipan sa kung ano nga ba talaga ang misteryosong nilalang nito. Maaari kayang aswang ito sa ibang bansa? Ewan ko. Pero ikaw, what do you think, Kamulti? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga Kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.